Let's not forget that Lord proud, lead me to Calvary. Let's not forget Gethsemane. Let's not forget thine agony. Let's not forget thy love for me. Lead me to Calvary. Show me the truth where thou wast slain, tenderly mourned and bled. Angels in robes of iron array guarded thee while thou slept. Let's not forget Gethsemane. Let's not forget thine agony. Let's not forget thy love for me. Lead me to Calvary. Let me like Mary through the womb come with a gift to thee. Show to me now the empty tomb. Lead me to Calvary. Let's not forget Gethsemane. Let's not forget thine agony. Let's not forget thy love for me. Lead me to Calvary. Okay, tayo natin tumayo. Buksan po natin ang Bible sa Philippians chapter 3. Ewan ko kung mag-ooperate ulit itong ating visual. Tuwing 11:30, gumaganyan talaga siya eh. Yan. Philippians chapter 3 verse 13 and 14. Okay. Yan. Putin lang. Almost. Ending na yung top kanta ni Kuya Ron. Okay? Okay, thank you. Philippians chapter 3, basahin po natin ang verse 13 to 14 ng sabay-sabay. Amen? Amen. Nang malakas, begin. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapat sa bagay ang ginagawa ko. Nanilimot ang mga bagay na nasa lahat. Nalubo ang mga bagay na Nagtutumulin ako sa hangganan. Okay, pagpalaya ng Panginoon ng kanyang salita, magsipo tayo. Magandang umaga po. Ang biyaya ng Panginoong Diyos na si Kristo ay sumainyo. At tayo ay biyayaan, pagpalain, ingatan. I'd like to speak on the subject, forget the past. Forget the past. Reach for the tape. Yung tumatakbo sa mga marathon, they want to reach the tape. Yung mga dilaw, na pagka unang-unang dumikdan siya ang panalo. Now let me discuss a while, ayon sa program for International Student Assessment, 65 to 70% ng mga estudyante sa buong mundo ay nakaranas ng bullying. Hindi po pangkaraniwan ang minamaltrato, binababoy, sinasaktan, winawalang niya ng mga may sayad sa ulong mga estudyante. We heard of some students na nagdala ng baril, na maril, may dalang paraksak na nagsak. Minsan pati guro hindi nakakaligtas. Galit sila sa guro, abangan sa labas, babarilin. Hindi na po bilang ang naging biktima ng violence, beatings and shootings and hurtings
At ang pag-aabuso, bullying happens. O ginagawa ng mga bullies dahil they thought kaya na makontrol ang ng kapwa. They feel sila lang ang dapat sikat. Yung mga bullies, sila lang ang dapat na bida. Na hindi nila alam, nagpapakita sila ng kahinaan nila and they try to cover up their weaknesses sa pang-api nila sa kapwa nila. Wala silang pakialam kung makapanakit, wala silang pakialam kung makapatay sila. Basta mahalaga sa kanila, maipahayag nila ang kanilang kahinaan, ang kanilang kasamaan, ang kanilang kabuktutan. But somehow, bullies are victim din ng mga nakarang pagkakataon. Ang ilan sa kanila, although pasikat, although ilan sa kanila ay gumaganti, somehow sila rin ay nakaranas ng pang-api. Either way, hindi po tama ang violence sa mga eskwelahan. Amen? Sa paligid. Violence even at the home. Pag hindi matino ang magulang mismo ang nagiging predator ng kasamaan para sa mga anak. Ang mga anak na dapat pinaproduksyonan, sila mismo magulang, ang binababoy, ang sinisira, ang nakalulungkot pinapatay. Buksan niyo Bible sa 2 Timothy chapter 3. Ito na po yung panahon ngayon. 2 Timothy chapter 3. Magbasa tayo ng Biblia. Ito na yung panahon. Verses 1 to 5. Libas sa binasa pa natin kanina. Okay, basahin natin ng malakas. Begin. Datapat alamin mo ito. Sa unang araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Verse 2. Verse 3. Verse 4. Mga lilo, matitigas ang ulo, palalo, maibigin sa kalayawan, kaysa maibigin sa Diyos. Verse 5. Ano gagawin? Ano gagawin? Lumayo ka rin naman sa mga ito. Ang panlaban sa violence, lumayo kayo. Layuan nyo. And Paul, as we have read sa Philippians chapter 3, is commanding us, believers, tayong mga tao, na magtaglay tayo ng matatag na pagpapasya. Na kayo, pag may nakita kayo masama, lumayo na kayo. Sabi ng 1 Thessalonians 5, I think verse 17 or verse 11, abstain from all appearance of evil. Itsura pa rin na masama, lumayo na kayo. Layuan ninyo. Huwag nyo nang sakyan, huwag nyo nang ayunan, huwag nyo nang samahan. Mga barkada, masamang salita, masamang grupo, masamang pagpaplano, huwag nyo samahan. Dapat talaga maputol kagad. And Paul is telling us, dapat determinado kayo na lumayo sa mga ganyan. Amen? Lumayo sa mga bagay na hindi mainam. And he confessed it sa ating binasa kanina. And during the time, sa panahon ni Paul, it was a time where people try to place their life, tumingin dun sa nakaraan. Mabuhay sa nakaraan, maging alipin na nakaraan. Mga pagkakamali, mga kasamaan, na parang silang alipin ng ganung bagay. But Paul was telling us, reject yung mga bagay niyan and look with confidence. Doon sa sinasabi ng Panginoon. Again, I press toward the mark, sabi ni Kristo, for the prize of the high calling of God. So we should look forward to the future. Yung sa magandang bagay, matinong bagay, magandang kinabukasan. And He is telling us, have a strong determination. Keep focus on your goal. Sa ating mga kaibigan, meron silang goal. Kayo mga estudyante, ano goal ninyo? Kayo ba ay nag-aaral para makapasa sa home economy? Hindi home economics? No? Nag-aaral kayo, pinaghirap kayo ng mga magulang ninyo. Tapos makikipagrelasyon lang kayo kung kani-kanino. Mga kapatid, sisirain yung pangarap ng pamilya. Magtapos kayo ng pag-aaral. Amen? Magiging may pagmalaki na ating bayan. May pagmalaki na ating barangay. May paglaki na inyong pamilya. Tulungan tayo ng Diyos. Hey, are you listening? Have a determined decision. Sabi ni Paul, I'm not looking back. And he was telling us,
I'm stretching for that prize. One thing I am in focus, yung hindi ko kakalimutan. My goal is to pursue the prize that is Christ. Ibig sabihin, ako ay nabubuhay, nagagawa ng bagay na matuwa ang aking Diyos. Ang pangalan niya ay Kristo. Amen? Ang aking Diyos ay si Kristo. Siya ang aking nais na maluwalhati, masaya. I want to please God, my Savior. May mga tao reliyoso. Ang gagaling lang sa simbahan nila. Magagaling tumayo, upo, kumigit, umiyak, magmaganda ng damit, magbagara ng nitsura, at gawin lahat ng pagbibigay ng pera sa simbahan nila. Pero ang buhay sa labas, puno-puno ng kalokohan, bisyo, kalayawan, pang-aabuso, pang-maulangya sa kapwa. Hindi ganoon sa Panginoon. And for Paul, I press on. Determinado ako to remain focused on my mission to please God. Amen? Pag ang hangarin ko, ang hangarin nating lahat, ay maluwalhatin natin ang Diyos, hindi mo magagawang walang yan ang kapwa mo. Hindi mo magagawang saktan ng pamilya mo. Hindi mo magagawang gawa ng hindi maganda yung kapwa. Hindi mo magagawang mag-isip ng ikapapahamak niya. And you will never be happy pag pumapalpak siya. In fact, pag gumaganda buhay niya, dapat masaya ka. Amen? May mga tao nakikita umasensya siya, nagagalit ang kagaya ko. May mga tao nakikita gumaganda buhay ni isa, kumukulo dugo ko. Bakit hindi kayo maging masaya? Kasi ikaw binabalot ng inggit. Pero pag kayo masaya, nakita mo umulan ng kapwa mo. Masaya ka, nakikita mo gumaganda ang buhay ng mga taga-barangay. Maganda, nagiging kinabawasan ng anak mo. Nagiging masaya ka. Bakit? Ang focus mo kasi kay Kristo. Wala nga rin si Kristo, kundi ang ikabubuti ng lahat ng tao. Higit sa lahat, ang nais ng Panginoong Diyos, madala tayo sa langit. At siya rin pinangangaral ng ating iglesia. Dalhin si Kristo sa puso ng bawat tao. Dalhin ang kaligtasan sa kanilang mga buhay upang huwag mamatay. Mapunta kayo sa langit. Ang tanong ngayong umaga, kung sa kanilang bawayan kayo ng buhay, sino mag-aakala nung araw na yan? Kailan nadinig siguro si Mima Alicia, isang vlogger. Pagbaba sa kotse, binaril siya, patay kaagad siya. Sino mag-aakala yung isang magaling na basketball player sumakay sa aeroplano, hindi na nakabalik ng buhay. Sino mag-aakala yung isang rider, nagsakay lang siya ng pasahero, mamaya sinaksak siya, patay siya, ilang sandali lang. Sino magsasabing, mamaya buhay ka pa? Sino magsasabing, mamaya o bukas buhay ka pa? Dapat bago ka mamatay, si Kristo na sa puso mo na. Dapat nasa puso mo na siya, humingi ka na ng tawad sa Panginoon. Paano yung pastor? Kailangan mo humiyantad sa Diyos at sabihin, Panginoong Diyos, ako'y makasalanan, patawarin po ninyo ako sa aking magpagkakasala, nagbabalik loob ako sa iyo, pumasok ka sa aking puso't buhay. Gawin mo ko yung anak. And Paul did that. Si Paul, napakasamang tao, sobrang nananakit, sobrang nagiging perwisyo sa mga tunay na Kristiyano. He thought he was doing right. Pero isang araw, kinausap siya ng Diyos. On the way to Damascus, kinausap siya ng Panginoon at si Paul, right then and there, ay nakakilala kay Kristo. At nung maging Kristiyano siya, sabi niya, mula ngayon, ang focus ko is to win the prize, which is Christ. Napasin mo yung mga ilaw natin. Ngayon na lang yun medyo Thomas Alva Edison came up with a modern news. We're not talking about brilliant inventors. We're talking about being determined. Determinado ka. Doon ka sa tama. Amen? Doon ka sa tamang direksyon ng Panginoon. And it's so easy na tumanggi sa masama kung ikay Kristiyanong tunay. Pero yung pagiging matured, yung pagiging maayos na tao, yung pagiging matinong tao, it's not overnight. It won't happen overnight. Remember, ang buhay natin, mga kapatid, it's a work in progress. So, kung sakali tayo, mga kapatid, ay nakakaranas ng consumption sa buhay, kung nakakaranas kayo ng mga consumption sa paligid ninyo, pakiusap, huwag niyo iba to sa social media. I don't believe social media is the platform para sa mga himutok, sama ng loob ninyo. Kung pwede lamang po, ang ilagay nyo sa social media, mga bagay na magandang nangyayari sa inyo. Hindi naman para inggitin ng kapwa, kundi para ma-encourage ang mahal nyo sa buhay. Huwag nyo lagay doon yung himutok nyong away na magkaibigan, yung himutok nyong kaaway ng kapitbahay mo. Huwag nyo lagay doon yung paninira para hindi kayo malibel-sidel. Di ba? Amen?
Use social media sa makabulong bagay. Post Bible verses. Amen? Are you listening? Gamitin natin ang social media para may pangalat ng mabuting balita. Para Paul, forget the past, reach the tape, keep running forward. Tuloy kayo sa development, sa magandang kinabukasan. Dahil mga kapatid, it is your decision that determines your destiny. Now, let's go to the book of Ruth. Sa aklat ni Ruth. Sa inyong mga Bible, ito yung bago mag 1 Samuel. Sa book of Ruth, I will share you yung naging takbo ng buhay na hindi maganda. And we will learn some lesson. Ruth chapter 1 verse 1 and 2. Pakbasa natin. Okay, begin. Okay, verse 2. At ang pangalan ng lalaki ay Elimelech, basa, at ang pangalan ng asawa ay Noemi, ang pangalan ng kanyang dalawang anak ay Mahlon at Chilion, mga Eprateo, taga Bethlehem, Judah, sila na napuron sa lupain ng Moab at ninirahan doon. Now, let me give you one. The problem of wicked decision or wicked choice. Pagka kayo pumili ng mali, you have chosen a wicked choice. Tandaan niya ito istorya. May gutom sa Israel, sa Judah. May taghirap, may kakapusan. They decided, Elimelech and Naomi, na iwan yung kanyang lugar at pumunta sa Moab. Ang Moab ay hindi magandang lugar. Moab was the enemy of Israel. Moab was not a very pleasant place. Moabites are the obscene, pagan. Ang mga Moabita, malalaswa, masasagwa, mahalay ng mga tao, and they left Judah, lugar ng Diyos, pumunta rin sa Moab. Mga kapatid, hindi ka pwede magdala ng baga sa sinapupunan mo at hindi ka mapapasok. Amen? Pag kayo pumunta sa lugar ng kasamahan, most likely, you will be one of them. Halimbawa, may kasama kang 5 chismosa. Lagi mo kasama chismosa. 5 sila. Mamaya-maya, pang-6 ka na. May kasama ka na singgero. 5, 4, kasama pa lagi. Mamaya-maya, pang-5 ka na, pang-6 ka na. Hindi pa pwede makaawa. Yung mabuti, ikaw mabuti, maaawa mo sila. Never. Tell that to the Marines. Hindi kayo mapapatino. Bagkus, ang kasama niya palagi, mga bully, ang kasama niya nagwawala sa eskwelahan, mga walang galang, mga walang respeto sa mga authority. Pag yung kasama mo, isang araw, ganun ka na rin. Hindi ka makakaawa sa kanila. Ikaw ang maaawa nila. Ang pag-asa para tuminuyan, huwag mo samahan, ikwenta mo si Jesus sa kanila at lumayo ka. Pero samahan mo sila. O, pare ko, para sumama ko sa Jesus mo, tuma tayo. Tuma ka naman. Tuto ka eh. Sama ko sa Jesus mo. O, try mo ito, marijuana. O, sige, para sumama ko sa Jesus mo, saksakan mo muna isang yan. Ututo ka, sumunod ka. Kamukot-mukot, ikaw nagdudulo sa mag-isa. Iba nga, luko-luko, nakakawala. Problem of wicked choice. Ayaw ng Panginoon na kayo ay sumama sa sama-sama. Katulad, lumayo kayo, sabi ng Bible kanina, lumayo kayo sa mga yan. Ang asawa niya, may 2 siyang anak, si Mahlon, si Chilion. Nagpunta sila sa isinumpang bayan. They made that wicked decision. Bakit? Kasi nagugutom sila. Mga kapatid, marami na uhuli. Marami nagnanakaw, marami na gumawa ng kasamaan, nahuli sila. Ba't mo ginawa? Nagugutom kasi kami, wala kami pagkain. Ba't sila wala rin magkain, wala rin nagugutom din, hindi ko masama. Di ba? Hindi ko nagugutom ka, wala pagkain, gagawa ka naman sama. Amen? Magsikap ka. Di ba? Hindi ngayon, wala kasi kami pagkain, hirap na kami sa buhay. Kaya nang-hold up kami, nang-babaril kami, nang-papatay kami ng tao. Wicked choice. Eto, nagpunta sila ron because of wrong motive. They were motivated by physical need. Of course, hindi masama yung magangat ka o masenso. Pero mga kapatid, magangat ka o masenso, yung pera mo konti, susugal mo pa. May kausap mo ba ako? Yung konti mong kabuhayan, ibabakas mo pa sa masamang bagay. Ba't di ka mag-isip ng bagay na mabuti?
Baka makakaisip ng mabuti, wala kang ang Diyos. So, kailangan mo ang Diyos. Wrong motive. Pangalawa, wrong method. They were walking by sight. Nagugutom kami, wala kaming pag-asa, punta na kami sa lugar na yun. Kahit magulo, kahit hindi kalooban ng Diyos. They try to run away to the problem. Parang isang mga awit sa Bible, sa Psalm 55. Psalm 55 verse 6, ano po sabi ng Bible? Nag-aangad siya, na magkaroon siya ng pakpak, at lilipad siya para lumayo. Ito sabi ng Bible. At aking sinabi, basa, ako'y magkaroon ng pakpak, na gaya ng kalapati, lilipad niya ako, magpapahinga. Ano ba sinasabi niya nung sumulat? Kung ako pakpak lamang, lalayo na ako sa lugar na ito. Doon ako sa malayo-malayo lugar. Iwan ako ang problema ko, mga kapatid. Pagbalik mo, yun pa rin. Yun pa rin ang problema mo. Pero isang tao na basa ko. Pinapunta siya ng kanyang amo sa palengke. Nakwento ko na minsan. Bili mo ko ng gamit doon para sa ating pangailangan dito. Punta siya, afterward, bumalik yung kanyang alipin na kulay suka at takot na takot. At sabi ng alipin, parang mo na, mahal na Panginoon, amo, bossing, pero mo ko ng kabayo, yung pinakamalakas mong kabayo. Tatakbo ko, lalayo muna ako rito, lalayo muna ako. Parang awa mo na. Sabi ng ama, ano nangyari sa'yo? Pero mo ko kabayo. Sabi, ano muna nangyari? At ay mas masisya, nanginig siya. Mahal na Panginoon ko, bossing, kaya ko alis, pero mo ko ng kabayo. Pupunta ako sa Samara. Bakit nga? May nakita ko sa palengke, kakaiba, nakatatakot, nakapanghihilakbot na nilalang. Sino yun? Nakita ko si kamatayan. Natatakot ako. Baka mamatay ako. Sino nakita mo? Si kamatayan. Ha? Para ako nga, pero mo ko kabayo. Sige, punta ka sa kwadra, kung yung kabayo, yung pinakamalakas. Takbo siya, papunta siya sa Samara. Habang dumaday yung kanyang alipin, isip yung amo, bihira. Totoo ba yun na minakita siya kakaiba? Nakakapanghilakbot? Natakot niya yung pinakamatapang kong alipin. Puntahan ko nga yung tao yan. Punta siya sa palengke. Hanap siya. Wala namang kakaiba rito. Mamaya, medyo kinilibutan din siya. Kakaiba yung laki. Nilakasan lalop niya, nilapitan niya. At sabi niya, Ginoo, ikaw ba humarap sa kanya? Si kamatayan nga. Si kamatayan. Kinilibutan din siya pero tapan-tapangan siya. Ginoo, nakakatakot na yung itsura. Nakapangilakbot. Sabi ni kamatayan, ano ba may paglilingkod ko sa inyo? Hindi. Tatay mga ta. Bakit pag tinakot yung alipin ko? Takot na takot siya. Nakita ka niya rito. Ganun ba? Pasensya na po kayo. Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko siya hangaring takutin. Hindi ko siya hangaring mangilakbot sa aking itsura. Ba't nakita kanya, nagtatakbo siya? Hindi ngayon ang oras ng pagkikita namin. Hindi ngayon. Bukas pa. Sa Samara. Ano ibig sabihin? Nagpunta yung alipin sa Samara. Doon siya nagpunta, kasi matatakasan niyang kamatayan. Ito po na papunta si kamatayan bukas. Ano puntos ko? Ang sinasabi ko mga kapatid, if you are living with wrong choice or wicked choice, you will have wrong motive, wrong method. Kahit takasan yung problema, hahagarin, hanggat hindi natutunan ng isolve sa tulong ng Diyos. And God will not give you wings para maging duwag, harapin ang problema. Ito masakit. Pagka ikaw ay tumakas sa problema, hindi mo inarap, hindi mo inayos sa tulong ng Diyos, at hindi ka nakapag-usap sa Panginoon, you will have wrong master. Wrong master. Yan po sabi sa chapter 23, verse 3 ng Deuteronomy. Chapter 23, verse 3 ng Deuteronomy. Ang Moabita ay hindi matinong amo. Basa. Nakipagmabuti sila sa Moabites, ang Panginoon sabi, walang papasok na Moabita sa kapunawan ng Panginoon hanggang sa ikasampung salin ng lahi. Hindi sila pwede. Ayaw ng Panginoon sa hindi Kristiyano.
Ayon ang Panginoon sa usapang hindi maka-Diyos. So, yun ang problem. The problem of wicked choice. Pangalawa, the penalties of a wrong choice. Ang penalties, balik tayo sa Ruth chapter 1. Ruth chapter 1 verse 3. Ano po sabi? Wicked choice, wrong choice. It brought consequences. Ano po nangyari? Basa. Alam nyo, I believe hindi sila dapat mamatay pa niyan, pero dahil sa mali, ang piniling desisyon, namatay si Elimelech at namatay sa alanganing lugar. Naiwan kay Naomi ang dalawa niya anak. Ang masakit ng dalawa niya anak, nag-asawa ng di Kristiyano. Kumuha na asawa doon sa lugar na yon. Walang takot sa Diyos parehas. Pero inaaralan niya tungkol sa Diyos. And so in short, the story makes short, Elimelech died sa Moab. Iniwan nila ang lugar ng Diyos, ang Bethlehem, doon sila namatay sa lugar ng hindi Diyos. Naiwan ang dalawa anak, kasama ang dalawang manugang. Ito na huli, the power of wise choice. So, hirap na si Naomi, kasama yung dalawa, yung dalawa niya manugang, ang masakit nun, namatay din ang dalawa niya anak. Namatay din. Chapter 1 verse 6 ng Ruth. Chapter 1 verse 6. So, namatay na yung kanyang mga asawa, namatay kanyang dalawa anak, naiwan sa kanyang dalawa niya manugang. Sabi niya, tinan po, basa, na magkagay bumaman siya, nakasama ang kanyang dalawang manugang. Upang siya bumalik mula sa lupain ng Moab. Paglipas ng panahon, patay na kanyang asawa, patay na dalawa niya anak, kasama niya manugang yung dalawa, nabatan ni Naomi, okay na sa Israel. Sa Bethlehem, bumalik na tayo. O babalik na ako ron. Sabi ni Naomi sa dalawa niya manugang, kay Orpha at saka kay Ruth, naiwan na kayo rito. Taga rito naman kayo. Sabi ni Orpha, Mami, pabless po. Iwanan na kita. Lalayo na ako sa iyo. Dito na lang ako sa aking bayan. Pero nasabi ni Naomi, ni Ruth, sa verse 13 and 14, tingnan po sabi ng Bible. 13 and 14. Okay, basa. Okay, 14. Okay, sabi niya, may una kayo rito, ang kami ng Panginoon wala sa akin, nagdusa na kami, mali desisyon ko, ayoko kayo madamay, kaya maghiwa-hiwalay na tayo. Hinagka ni Orpha yung kanyang biyanan at umalis, eto, si Ruth, naiwan, niyakap yung kanyang biyanan. Verse 16, ito na huli, hanggang 17. 16 and 17. Ano basa? Bigyan. Kung mong ikaiwan, bumalik na sa iyo. Sapagat kung saan ka pumaroon, paraon ako. Kung saan ka tumigil, titigil ako. Ang iyong bayan, magiging aking bayan. Ang iyong Diyos, magiging aking Diyos. 17. Kung saan ka mamamatay ako. Kung doon ako nilibing. Hatulan ko ng Panginoon, lalo na, sabi ni Ruth, I will be with you. Sasama ako sa iyo. Yung Diyos mo, magiging Diyos ko. Yung buhay mo, magiging buhay mo. Kung saan ka mamamatay, hindi na mamamatay. Hindi kita iwanan, sasamahan kita. I will be with you hanggang sa uli-ulian. Alam nyo, yun ang the power of wise decision. Si Ruth ay pinagpala ng Panginoon. Manda kanyang buhay kasama si Naomi. At ano yan, to make the long story short, paglipas ng panahon, mula sa lahi ni Ruth, lumabas ang lahi ni Jesucristo. Amen? Kung di siya sumunod sa Panginoon, hindi magbabago kanyang buhay. So para kay Naomi, you have made the wise decision. Pwede niyang itakwil, pwede niyang iwanan, pero dahil sa tamang pasya mo, pinagparasan ng Diyos. Mga kapatid, it's just simple. Pagka mayroong di magandang bagay na nangyayari sa inyo, makakasama, layonan ninyo. Amen? Amen?
Pagka alam nyo makakabubuti, diretso-diretso lang kayo. Magiging kayong determinado. Forget the past and reach out to the tape. Tayo natin tumayo. And I'll show you a video mamaya, mga kapatid. Tayo muna